Sa ngalan ng mga Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating ginugunita ngayon ang kapistahan ni San Martin ng Tours, ng Obispo. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, aminin natin ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning, ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila ng mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang saking nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ang mata ko'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya nang iniutos sa kanya? Gayon din naman, kayo kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya para lamang tayo mapalagay sa ating mga katabi, ating muna batiin bilang welcome. No? Pakisabi sa katabi mo, ako'y masaya na buhay ka pa. Okay. Ako'y masaya na buhay ka pa. O napakalungkot, ayaw natin batiin yung ating sarili, no? O katabi. We should be happy na buhay pa tayo, no? Ito yung ating laging tatandaan na we do not just take life for granted.
lagi tayong magpasalamat dahil kung tutuusin, marami na sa ating mga kaibigan, kamag-anak ang sumakabilang buhay. No? Ngayon, tayo ay buhay, tayo ay narito, nakapagpupuri pa sa Panginoon, no? Bago tayo rin kunin ng Panginoon. Ating ngayon napakinggan ang mga aral na binibigay sa atin, tulad sa aklat sa karunungan, na ito naman ay hinango din sa aklat ng Henesis, no? Na ang tao ay nilikha ng Diyos bilang kanyang kawangis. Na ang tao, ang kanyang representative dito sa sanlibutan para pangasiwaan ang mga nilikha ng Diyos. Ang nangyari lamang dahil nagkaroon ng gusot, no, na bago pa man ito talagang magkatotoo, pumasok na agad ang dyablo kina Adan at Eva. Nasa butahe ngayon ang plano ng Diyos na makapiling ang tao sa kanyang kaharian o sa paraiso. No? Siyempre, sila Adan at si Eva ay hindi nila inakala na ang tukso na binigay sa kanila ay magpapahiwalay, no, sa Panginoon at sa kanila. Akala nila na pag sinunod ito na tukso sa kanila ni Satanas, sila ay magiging makapangyarihan, magiging mayaman, at the same time magiging kapantay ng Diyos. Hindi nila kasi siyempre alam, ang tinitingnan lang kaagad nila yung magandang salita, no, na pangako, no, na sinasabi nga na huwag kayo dyan maniwala sa inyong Diyos na pag kayo ay kumain ng bunga ng kahoy na ito na ipinagbabawal, kayo ay mamamatay. Hindi kayo mamamatay, hindi kayo mapapahamak. Kayo ay lalo magiging matalino, kayo ay magiging kapantay ng Diyos, kayo ay magiging masaya. So, nakalimutan siyempre ng unang tao ang sabi ng Diyos na wag ninyo hawakan man lamang ang bunga ng punong kahoy na ito dahil kayo ay mamamatay. No? Pero hindi po sila naniwala. No? Kaya nung kinain nga ito nila, hindi naman actually sila namatay physical, pero yung relasyon ng Diyos at ng tao ang namatay. No? Dito po nagkaroon agad ng agwat. Mula noon, sila po ay hindi na makalapit sa Diyos dahil sila ay nagkasala na. At dumating na rin ang kamatayan. No? Kaya, siyempre, bumilang ito na napakahabang panahon at siyempre, wala nang iba makatutulong talaga sa tao, kundi ang Diyos din mismo na may likha. Kaya, bumilang na napakahabang panahon bago niya ipinadala ang kanyang anak, no, na si Jesucristo. At siyempre, nung siya ay pumarito, hindi rin maliwanag, no, na sabihin, ako ang anak ng Diyos, ako ang magliligtas sa inyo. Inilihim din ito ni Jesus. No, inilihim ang lahat ng mga plano niya. Kaya doon na lamang ito natuklasan nung si Jesus mismo ay ipinapako na rin ng kanyang mga kababayan, no, nung siya ay namatay at muling nabuhay. So mismo ang mga alagad, dito na lang ninapagtanto rin na ang pagkamatay pala ni Jesus ay sadyang plano ng Diyos para maibalik ang dangal ng tao sa kaharian ng Diyos o maligtas sa kasalanan. Kaya yun po ang sinasabi sa unang pagbasa na ang mga banal namamatay din, no? Talagang nagkakasala din kasi wala namang perpektong tao. Pero ang pagkakaiba lamang dito, dahil po sa pananampalataya o pananalig, at the same time, yung ating pagbabalik loob sa Diyos, ang siyang lunas ng kamatayan na walang hanggan.
dahil sa binyag, no, at pagsampalataya kay Kristo. So ito po yung mga gamot, no, o solusyon ng kamatayan panghabang buhay. Ang buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Kristo. Dahil ibinigay na sa Kanya ng Diyos ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang Kanyang talagang kilalanin dito sa lupa na Kanyang mga mananampalataya ay Kanya rin tatanggapin sa kaharian ng Diyos. So yan po ang ipinapaalala sa atin na bahagi na sa ating buhay na tayo ay haharap ng iba't ibang klaseng pagsubok o mga suliranin. Mismo si Jesus, ang sabi niya na ang pagkakasala, ang pagkakamali o ang mga tukso ay hindi mawawala. Hindi po siya kung sa ano pa mawawala habang narito tayo sa mundo. Pero ang kanyang babala, mas mabuti pa raw, sabi ni Jesus, na talian sa liig ng malaking gilingang bato ang mga tao na pinagmumulan ng kasalanan na nagbibigay ng kapahamakan sa maliliit na mga tao. Kasi ito po ang nangyayari. Kaya alam natin na ito na talaga at ito sinasabi ni Jesus. Hindi na ito mababago na susubukin tayo, tutuksoin tayo sa ating pananalig, panampalataya sa Diyos. Pero maliwanag din na dahil si Jesus din lang naman ang makatutulong sa atin, kaya ang kanyang talagang paalala na manalig tayo, patuloy tayo magtiwala sa Kanya, kahit man ito ay mapait minsan, masakit minsan, minsan kamatayan pa nga. Pero ang kapalit naman ito ay ang buhay na walang hanggan. No? Gawa ng marami sa mga tao ay natutokso dito, no? Na hindi maging tapat, hindi maging honest sa mata ng Diyos dahil una, hindi naman sila namamatay pag gumawa ng masama. Hindi naman sila nakukulong kung gumawa ng pagnanakaw. Kasi siyempre, marami sila mga paraan. Pero yung kasabihan ni Jesus na kung ano ang itinatanim ng tao, ay yun din ang kanyang anihin. Maari, hindi agad-agad, pero it will take time also. No? Darating, kaya ang tao na nagtanim ng kasamaan, kasalanan, hindi po siya makakatakas. Hindi rin siya makakaiwas sa huling araw. Yung kasalanan niya ang siyang mismo papatay sa kanya. No? Hindi po kailangan na ang tao ay habulin ni numan. Kasi ang kasalanan, siya rin mismo ang magpapahamak sa kanya. Gawa ng ang kasalanan na hindi po napagsisihan, hindi po siya nakapagbalik loob sa Diyos, ang tungo niyan ay papunta sa impyerno. No? Kahit paayaw niya. So yun ang ibig sabihin na kung anong ating itinanim, yun din ang ating anihin. Pero doon sa mga nagtanim din naman ng pananalig sa Diyos, naging tapat, no, kahit man sila ay pinatay pa halimbawa, katulad ng mga apostoles, mga alagad, sila ay nanatili sa pananalig sa Diyos, ang magiging kaligtasan nila ay dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. No? At aanihin nila ito. Yung mga namatay na talagang nanatili sa pananampalataya o pananalig sa Diyos, sa kabilang buhay, yun na rin ang maghatid sa kanila sa langit. No? Dito pa sa lupa, mapapatawad na sila ng Diyos para pag humarap na sa langit, sila ay papasok na lamang para makapiling na ang Diyos. Dahil yan lang ang purpose ng Panginoon. Tayo dito, pansamantala, mabubuhay, inihanda tayo ng Diyos, magkakasakit tayo, gugutumin o uhawin, minsan mawalan pa tayo ng pera Minsan, iwanan pa tayo ng mga taong mahal natin sa buhay. Pero kung manatili lamang tayo sa ating pananalig sa Diyos, ang Diyos na ang siyang gagantimpala sa atin. No? So yan po. Kaya dito sa mabuting balita, ayun ang itinutukoy ng Panginoon sa atin. No? Sabi nga niya, ipalagay na natin,
kayo ay may mga alipin, no? Manggagawa sa inyong tahanan o sa kumpanya. Ang isang alipin, ang kanyang role is to serve his master, no? Yun ang kanyang tungkulin kasi inuupahan siya. At kahit anong gawin ng kanyang Panginoon o master, susundin niya ito, no? Dahil sa kanyang role o tungkulin. At kahit pa siya gutom, hindi siya pwede kumain ayon pa ng Panginoon. Pagsisilbihan muna niya ang kanyang Panginoon bago siya makapagpahinga. At pag nagampanan niya ito, sasabihin na lamang niya na ako'y isang alipin lamang ng Panginoon. Walang kabuluhan, ginawa ko lamang ang aking tungkulin. So dito po, kung titingnan natin, masakit talaga, no? Masakit ito yung mga salita ng Panginoon. Pero yan ang totoo eh. Our life here actually on earth is just really to serve the Lord, no? To serve Him, no? To obey God, no? Sa lahat ng kanyang mga batas, no? Hindi pwede tayo magmalaki na sabihin natin, Panginoon, ang dami ko namang ginawang kabutihan, ang dami ko naman talaga natulungan, ang dami ko naman talaga binigay sa simbahan. Alam naman talaga ng Panginoon, kasi sadya ganyan ang ating papel na gagampanan dito sa lupa. Ang magpakabuti, ang makatulong sa mga tao, ang makapagbigay ng kaginhawahan, no? Pero hindi pwede tayo magmalaki na sabihin natin, Panginoon, kung wala ako, wala mga yan, no? Ang gusto kasi ng Panginoon sa kabila ng anumang accomplishments na nakuha natin o nakamtan, kayamanan material, bahay, lupa, kotse, pera, anong sabi ng Panginoon? Acknowledge God na lahat ng iyan ay mula sa Diyos. At dahil dito, lalo ka pagpapalain ng Panginoon. Gagantimpalaan ka ng Diyos, no, sa pagharap mo na sa Kanyang kaharian. Dahil yan ang pangako ni Jesus eh. Ang sinumang nag-alay ng kanyang buhay sa ngalan ng Panginoon ay tatanggap, no, ng makasandaang ibayo. So yan ang buhay natin. Ngunit, siyempre, minsan di natin ito makikita, no, na akala natin walang halaga. Kaya marami sa iba ay nanatili maging makasarili. Puro lang papasok sa sarili. Nagnegosyo para lang yumaman, para sa kanyang sarili, sa pamilya lamang. Yung iba naman, hindi niya inaasikaso. Yan po ang maling-mali. Kung gusto mo yumaman, material, spiritually, help them. Na sila'y umunlad, pag umunlad ka, umunlad sila. Ang Diyos mismo ay, kahit pa sa kabilang buhay, ikaw ay pagpapalay ng Panginoon. Ibibilang ka sa isa sa mga karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya yung iba talaga dito sa lupa ay puro sarili iniisip, no? Hindi ba ito mga involved sa flood control project o iba't ibang klaseng corruption? Sarili lang naman iniisip nila eh, no? Kahit pa yan yung mga tao na talaga, bihira lang ako nakakita talaga na isang politician na they always think of the country o para sa bayan. Kung mayroon man yan, that is really great, no? Pero normally, ganon ang halos takbo ng lahat eh, no? Kaya minsan, ako ay tinanong isang tao nung ako ay nasa Mindanao pa. Say, Father, ano nga bang pagkakaiba ng politiko at magnanakaw? Sabi ko, napakalayo kaya. Ang mga politiko, honorable, mayayaman sila. At kailangan natin igalang. Ang magnanakaw, siyempre masama. Sabi ko, ikaw, anong ibig sabihin yan? Alam mo, Father, ang mga magnanakaw, pag magnakaw yan, tumatakbo para hindi po sila mahuli. Ang mga politiko, tumatakbo muna at magnanakaw na yan. Sabi ko, ganun ba? Di ko alam yon, no? I think there's a sense of truth in that, no? Dahil talagang yun halos lahat ang takbo ng sanlibutan eh. Kaya kung mayroon mga politiko na mahirap,
normal lang ang buhay, they are the good ones, no? Kasi alam natin na hindi po sila nanamantala. They follow the teaching of Christ, no? Na kahit man sila hindi yumaman, basta mayaman sila sa mata ng Diyos, yan ang mahalaga. So we have to pray for our politicians, no? Dahil natutokso lang talaga sila para kamkamin ang salapi ng ating bansa. Ang Pilipinas ay napakayaman. Kaya nga lang, pinagsasamantalahan ng iilan na mga makapangyarihan. So it's high time for us, hindi lang magdasal, kundi we should be always alert, no? Mag-involve din tayo, no? Sa mga katiwalian. Lalong-lalo na ngayon, marami tayo chance na magsumbong, no? Kasi for the first time na ang Pangulo ay meron siyang website, isumbong sa Pangulo. So ito po yung good sign, no, na we have on the right, we are so blessed na we are on the right direction. Kaya itong nakaraang bagyo, I think we are so blessed na hindi po tayo tinamaan, no, ng husto. Kung dumaan man yung bagyo, nadipinsahan yan dahil sa panalangin. Through our prayers, I'm sure marami nagdasal bago dumating ang bagyo. Kaya yun sinasabi ni Jesus, no? Tumahimik ka, no? Tumigil ka. Kasi pinakita nito ni Jesus doon sa dagat, nung kasama ang mga alagad, lakas talaga ng hangin. Sa Panginoon, ginising si Jesus. Di ka ba nababahala? Malulunod na tayo. Sabi ni Jesus, napakaliit naman yung panampalataya. Anong sabi ni Jesus? Tumigil kang hangin. Tumigil kang alon. Adi, tumahimik. Ito po yung power of prayer. We ask the Lord always to move His heart, no, for us. Kaya dahil sa panalangin ng mga tao, God listens and God answers. Yun po napakaganda. Kaya yung ating bagyo sa mga corruption, it's not impossible sa Panginoon. We can still ask the Lord to help our country. Mga lindol sa iba't ibang opisina, yung corruption, lindol yan eh. Yung signal number 5 yan sa Congress, sa Senado. But mas marami naman tayo talaga pag nagdadasal tayo. Hindi na po yun, no? They will be reminded by the Lord, no? Para umunlad naman ang ating bansa na lahat naman sana guminhawa. Hindi lang iilan ang maaluan ang buhay. Dadako na tayo sa ating pag-aalay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkalooban mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amin naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan sa pamamagitan ng Heso Kristo naming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sabayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagmumukay sa iyong kadakilaan. Inaragilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pinayay ng palakad, at ang niramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikabukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at Gilbert ng Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa aming kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhing Maria, Nina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ipahayag natin ang lakas loob ang panalangin ni tinuro ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para namang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaghipulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos Diyos na na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang miniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa. Ang ganap ng napasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng bugtong anak na nagtalaga kay San Martin ng Tours sa iyo. Kami ay maging marapat sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay buong buwan ng Nobyembre nating ipagdarasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Dahil dito, pansamantala pong magbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23. Ikalima, 7 at 9 ng umaga. 1 ng hapon ang First Communion at kumpil ng mga kapatid nating PWD. 4 ng hapon at 6 ng gabi, nawa po ay magabayan tayo ng schedule na makikita sa ating FB page. 5, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng kompradiya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa kanya. Gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly. Kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyay. Ibuhos mo iyong bendisyon sa ngalan Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa Amen. mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sinanawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay, so para hindi naman malungkot ang ating pagtatapos, pakisabi muna sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Ngitian mo ng kaunti. No? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available po ang ating mga rosas sa make station ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.